impluwensya ng hindi maganda sa'yo. It's hard. It's hard. Pero bottom line is this. If you know in your heart you want to honor this person, you pray to God, Lord, give me the strength how I'm going to honor this person. And God will reward you. Kung yung tao na to, kunyari si Aljero ulit, sinasaktan niya ako physically, but I still keep honoring him. How do I honor him? It doesn't mean na hindi ko siya isusumbong. Ibig sabihin, sinasaktan niya ako, hindi ako gagante. Hindi, lalaban ako. Okay? Lalaban ako, hindi ako papayag mabubog niya. Okay? Pero, I will honor him. How? One way is this. Ipapakita ko pa rin. Kung siya yung magulang ko, ipapakita ko pa rin na magulang ko siya. Hindi ko i-detach ang sarili ko sa kanya. Tama? Then one day, si Lord na bahala sa kanya. There are stories. Christian people, men and women of the Lord, na papatayin na lang sila. Okay? Papatayin na lang sila. They still choose to honor first God, second, yung mismong papatay sa kanila. Na mismo yung papatay sa kanila na wiwirdo, ba't ka pa rin nakangiti? Papatayin na nga kita, ba't ka pa rin nakasmile? Kasi mahal ka ng Lord. Guloy mo, papatayin ka na, yung pa yung lalabas mo, ngingitian mo yung papatay sa'yo. Yan sasabihin mo, mahal siya ng God. Then, dahil sa ngiti na yun, marami dito nagbabago. Yung papatay sa kanya, nagiging Christian, nakakakilala ka Lord at that very spot. Totoo yun. Why? Kasi yung honor is equals to power. When you learn to honor God and when you learn to honor people around you, hindi mo lang alam kung ano ang pwede mangyari sa buhay mo. Hindi lang reward. So, are we ready to honor the Lord? Are you ready to honor the people around you? You will honor them because you need to honor them. You will honor them because they deserve it. Will you? Let's pray. Dear God, we come before you. And just like this lesson, this teaching, hardcore stuff. Hindi ito madaling bagay. Ika nga, Lord, yung pinaturo po niya sa akin this afternoon is hindi siya mababaw. Isa siyang malalim na bagay, pero isa sa mga pinakamahalagang bagay. It's about honor. Sa bahay, kaya namin itong gawin. Nagkaroon kami ng honor. Sabi nga ng Ten Commandments when we learn to honor our parents, ito lang yung mayroong promise we will have a long life. That's a reward. That's a reward. But God, minsan, ginagawa lang namin kailangan namin gawin kasi kailangan Kasi dapat. But Lord, teach in our heart to put value sa bawat isa na nilagay mo sa buhay namin. But first and foremost, we may learn to honor you first. Ibig sabihin nun, God, ikaw yung una sa amin, sa buhay namin, sa puso namin. Ikaw yung magiging una. Lord, just right now, I release yung love mo sa bawat isa who can hear my voice. Right at this very moment, in the name of Jesus, I'm just declaring for those who saying, starting today, starting at this very moment, I will learn to honor God. I will learn to honor people na binigay ng Lord sa buhay ko. I will learn to honor kahit kapwa ko. If you're saying that with everyone, just close your eyes, just lift up your hands. If you're saying, starting today, I want to honor God, I want to honor the authority figures, I want to honor even my neighbors. If you're saying that, thank you, Jesus. Na starting today, I want to honor. Lord, you can see these hands. You can see these hands. A simple gesture of commitment. Lord, paglabas ng kwartong ito, will you test us kung talaga mag-o-honor kami? Pero Lord, higit sa lahat, baguhin po ninyo kami.
At sa pag-honor namin na to, maraming tao ang mabe-bless. Kasi gusto lang namin maging blessing, and in return, there's a reward. Pero Lord, may reward man o wala, ang mahalaga doon, mapangiti ka namin. Salamat po. I release the blessing of the Lord to everyone. And God, sa pagbibigay namin sa hapon na to, we give not out of need, but we give out of honor. We give out of purpose. Thank you. We praise you. We glorify your name. Thank you, Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Can I invite everyone? Let's just have our... hindi pala hindi na-distribute. Okay, meron ditong brown envelope. So, as we have our offering, okay, may gagawin tayo. Okay, so hindi required magbigay, hindi required magbigay. But if you wanna honor the Lord, then let's do it. May na-remind lang ako. Ito uli, nandito naman si Aljon eh. So okay lang pag-gamitin uli natin si Aljon. Bentang-benta si Aljon ah. Okay. Alam niyo ba si Aljon, isa siya sa mga tao na sabihin ko na lang din na somehow nag-honor sa akin kahit papano. Kahit papano. Then I remember on this very place, binigyan ko siya ng sapatos. Pero kahit minsan hindi ko lang ginamit siya. Okay. Ang ginamit mo na ba? Hindi ko alam. Okay. Binigyan ko siya ng sapatos. Kuya, mag-second hand. Hindi second hand. Brand new yun. Kasi hindi ko nagagamit. Fumo yun. Original yun. Okay. Binigyan ko siya ng sapatos. Bakit kuya? Bakit mo siya binigyan ng sapatos? That's how I honor a person. Hindi dahil kailangan niya ng sapatos kasi ang dami niya sapatos. Pero kahit sa munting paraan, alam mo yun? Pakita ko sa kanya, bro, na-appreciate ko yung pagpapahalaga mo sa akin. Diba? So, siya yun. Then the Lord just reminded me na minsan, during giving, whenever there's people na ginagamit ng Lord para i-bless po yung inyong lingkod, wala akong proper na may mga may ginagamit akong pangalan. Like, bro, sabi ko, may magdideposit sa account mo, or may magpapadala sa Western Union gamit pangalan mo, so on and so forth. Dati, akala ko ginagawa ko lang yun kasi wala akong matinong identification at ayoko na masyadong kasi wala akong bank account. Akala ko dati ganun lang yung purpose nun. Pero alam yun ng mga tao na ginagamit ng Lord para ma-receive ko yung blessing galing sa ibang bansa. Tawag dito. One way of me honoring them, alam niyo kung ano? Either ililibre ko siya. Okay, ililibre ko siya. Kunyari may pinadala sa akin. Ililibre ko siya. Or, magbibigay ako kahit small portion para sa kanya. Pang sarili. Hindi ko siya bibigyan ng 100. Okay, hindi ko siya bibigyan ng 100 pesos. So, that's how I honor them. That's how I honor them. Kailangan ba nila yon? Hindi nila kailangan yon. May mga trabaho yung mga yan. Pero bakit pa rin ako nagbibigay? Because I honor them. So, ikaw, kapatid, how do you honor God? How do you honor the people around you? So, as we give today, I challenge you. Give out of honor, hindi dahil kailangan lang. Amen? And magugulat ka na lang, miracles after miracles will happen in your life. Panginoon, as we give today, as we end this worship service, thank you sa pagbabago ginawa mo sa buhay namin. At ito pagbibigay namin today, let it be an overflowing of honor for you, Lord. Hindi para sa akin o kahit kanino man na nandito, kundi para sa gawain po ninyo. Dahil sa tulad ng gawain na tulad nito, nagkakaroon ng pag-asa, nagkakaroon ng chance to know who you are, Jesus. Thank you.
We love you. We praise you, Jesus. Amen. Palakpakan natin, Lord. So tayo po nagbigay. God, for this offering, God. Maraming salamat po. Can I invite everyone, let's stand as we end? Okay. Can I call the worship team sa harap? So, church, we're just going to end our worship with victory song. Okay lang ba mag-celebrate tayo? Amen. Wala akong narinig eh. Okay lang ba mag-celebrate tayo? Yes! Wala kang energy. Last one. Okay lang ba mag-celebrate tayo? Yes! Yun, okay. Sabi sa, I heard this from a preacher, sabi niya, si Jesus, gustong-gusto dun sa lugar kung saan siya celebrated, hindi tolerated. Alam mo yung tolerated? Ganito yan. Pag tolerated, parang ayos lang, okay, fine. Diba? Pag celebrated, ibig sabihin, the word celebrate, anong equal nun? Anong synonym ng celebrate? Ano na? Party! Okay, party! Ibig sabihin, there's a rejoicing. Amen? Amen. So, today, magre-rejoice lang tayo. Kaya tanggalin lang natin yung mga chairs natin and we're just going to sing before the Lord.
samahan yan, yakapin niyo po yung katabi niyo, yan, di ba? Makilalanin po niyo.